Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-52 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Mga Anino. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, naganap ang isang misteryosong pag-uusap ng tatlong anino sa ilalim ng pinto ng libingan. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa isang plano ng paglusob laban sa mga gwardiya sibil, kumbento, at iba pang institusyon bilang paghihiganti sa mga pang-aapi na kanilang naranasan. Nalaman na si Ibarra ang nagsilbing inspirasyon at pinuno ng kanilang kilusan, at siya rin ang nagpadala ng asawa ng isa sa mga anino sa Maynila para magpagamot, kaya't pumayag itong sumali sa pag-aaklas. Nang mabanaagan nilang may parating na isa pang anino, tumigil ang kanilang usapan. Nang magkakilala na ang lahat, ipinaliwanag ng bagong dating na siya'y sinusubaybayan kaya't naghiwa-hiwalay na sila at napagkasunduan na tatanggapin nila ang mga sandata kinabukasan ng gabi. Kasabay ng kanilang sigaw ng "Mabuhay Don Crisostomo", naglaho ang tatlong anino sa likod ng pader habang ang bagong dating ay naghintay sa sulok ng pintuan. Maya-maya pa, dumating ang isa pang anino at nagmasid sa paligid. Dahil umaambon, sumilong ito sa pintuan at nagtagpo sila ng unang sumilong na anino. Napagdesisyonan nilang magsugal kung saan ang mananalo ay maiiwan upang makipagsugal naman sa mga patay. Pumasok sila sa loob ng libingan at doon, sa ibabaw ng puntod, naglaban sa sugal sina Elias at Lucas. Sa huli, natalo si Elias at siya'y umalis na walang imik hanggang sa siya'y nilamon ng kadiliman. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nag-usap ang tatlong anino tungkol sa kanilang plano na lulusob sa mga gwardiya, sibil at kumbento bilang paghihiganti sa mga pang-aping kanilang naranasan. Ang plano ay pinamumunuan ni Ibarra. Dumating ang isang bagong anino na nagbigay ng babala na siya'y sinusubaybayan. Ipinahayag niya na ang mga sandata ay ipapamahagi kinabukasan ng gabi. Napagdesisyunan ng dalawang anino na magsugal, kung saan ang mananalo ay maiiwan upang makipagsugal naman sa mga patay. Ang pagsusugal ay naganap sa loob ng libingan sa ibabaw ng puntod. Natalo si Elias sa sugal laban kay Lucas, kaya't siya'y umalis na walang imik at nilamon ng kadiliman. Mga mahahalagang tauhan. Elias, isang tauhan na sumali sa madilim na plano ng pag-aaklas laban sa mga gwardiya, sibil at simbahan. Siya ang natalo sa sugal laban kay Lucas at sa huli ay nilamon ng kadiliman. Ibarra, bagamat hindi siya aktibong lumitaw sa kabanata, siya ang nagsilbing inspirasyon at leader ng kilusan ng mga sawimpalad. Siya rin ang nagbigay ng tulong sa asawa ng isa sa mga anino. Lucas, kapatid ng taong dilaw na may pilat sa mukha. Siya ang nakipagsugal kay Elias sa loob ng libingan kung saan siya ang nagwagi. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa isang sementeryo. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Anino, isang madilim na imahe na nabubuo kapag natatakpan ng liwanag. Libingan, isang lugar kung saan inilibing ang mga patay. Kumbento, ang bahay ng mga pari o madre. Kwartel, isang gusali o lugar kung saan nakatira ang mga sundalo o gwardiya sibil. Puntod, ang burol ng lupa kung saan inilibing ang isang patay. Padrino, tumutukoy sa isang tao na sumusuporta o nagtuturo sa iba sa isang mahalagang bagay o laban. Baraha, mga card na ginagamit sa pagsusugal. Kadliiman, tumutukoy sa kawalan ng liwanag. Ambon, mahinang ulan na sapat upang mabasa ang paligid. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng tema ng paghihiganti
na naguudyok sa mga tauhan na magplano ng madilim na mga aksyon laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit ito rin ay nagbubunga ng mas matindi pang kapahamakan. Ang eksena ng pagsusugal sa loob ng libingan ay simbolo ng mga desisyon sa buhay na naglalagay sa atin sa panganib at misteryo, kung saan ang resulta ay maaaring magdala ng mas malalim na sugat o pagkawala. Ipinapakita ng kabanata ang kahalagahan ng pagpili ng tamang landas dahil ang maling desisyon ay maaaring magtulak sa isang tao patungo sa kadiliman tulad ng nangyari kay Elias. Ang pagkilos ng mga tauhan sa dilim at anino ay sumasalamin sa mga lihim at kabuktutan ng lipunan, kung saan ang kasamaan ay ginagawa sa likod ng mga nakatagong motibo. Sa huli, ang kabanata ay nagmumungkahi na ang paghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng karahasan ay nagbubunga lamang ng higit pang kalungkutan at kapahamakan na nagpapalala sa sitwasyon sa halip na magdulot ng solusyon. At diyan nagtatapos ang ika-52 kabanata ng Noli Me Tangere, ang mga anino. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.